Hey guys! Welcome back to my channel. It's me, Lizelle, na naman nga po pala at ngayon na ako nakapag-edit ng video namin. Ito nga po palang video na to ay nagbakasyon kami sa Philippines. Marami pa akong i-edit kaya abangan nyo pa yung mga susunod ko pang i-upload. Ngayon lang nagkaroon ng time para mag-upload ng aking mga video. Siyempre, para naman ma-share ko din sa inyo kung ano naman yung mga nangyari sa amin sa Pilipinas. At siyempre, meron na pang memories na rin ito para naman kahit papaano ay meron akong babalik-balikan na panoorin sa aming pag-uwi ng Pilipinas. Itong video na po pala na to ay papunta kami sa airport dito sa Australia. Dito po pala yan sa airport ng Sydney. Ayan, at papunta na nga po kami dyan. Ngayon, dahil first time namin na magta-travel na, syempre matagal-tagal na rin kami hindi nakapag-travel. Matagal-tagal na rin yun, 1 year na rin siguro. At saka yung asawa ko siguro mga 1 year and 6 months na rin siya na hindi nakapunta dito, kaya medyo parang hindi na namin siya kabisado lahat ng pasikot-sikot. Syempre, sino ba naman na diba, marang malilito ka talaga. Pero buti na lang sa awa ng Diyos may mga mababait na mga kababayan natin natulungan tayo sa bawat hindi natin alam. Pero makikita din naman na kaya hindi rin kami masyadong nahirapan kasi mababait yung mga tao dyan sa Sydney Airport. Ayan, dito sa Australia. Naka-check-in na nga kami dito kaya palakad-lakad na lang kami. At syempre bibili kami ng mga pagkain para naman may makakain kami habang nag-aantay kasi 11 pa yung flight namin ng gabi. Pero pumunta na kami dyan naman 9 pa lang, dyan na kami. Para talagang hindi kami maiiwan. Ganun talaga tayo mga Pilipino. Kapag 11 pa lang yung flight mo, kailangan maaga ka na kasi baka maiwanan ka ng airplane. Part naman na ito ay nahanap namin yung upuan namin kung saan yung aming gate. Ayan, nakaupo na nga kami sa aming gate para sa aming entrance para sa airplano. Tuwan-tuwa nga kami na nahanap namin ang aming uupuan at dito na kami mag-entrance papunta sa airplane. At naghabang naantay namin yung airplane, naisipan nga namin kumain dyan. At buti na lang may nagbaon ako ng egg kasi talagang nanghihina ako sa biyahe namin kanina. Buti na nga lang at nagbaon ako dahil sobrang mahal pala ng mga pagkain dito sa airport. Pero dahil nag-crave nga daw ang anak ko sa KFC ay talaga wala naman talagang ligtas. Kaya yan, kain po tayo. Buti na nga lang di at may charger dyan at di ako naluubat na habang nasa airport kami, nagigimis-gimis kami kasi bawal pala doon ang open. Hindi, bawal palang internet na naka-open. Hinaba-haba nga namin ng paghintay, dumating na nga aming sasakyan. Ayan ang sasakyan namin. Alam niyo ba na nag-aalala ako sa bawat oras, bawat minuto, bawat oras. Na iniisip ko habang yan ay umaandar dahil nga dyan tayo marami ako napapanood na marami na-disgrasya pero sa awa ng Diyos ay nakarating kami ng ligtas. Kaya matrauma talaga ako. Dahil first time ko nga sumakay unang-una kong sumakay ng aeroplano ay grabe. Talagang hinignan pa ako. Ano pa kaya ngayon na second? Talaga namang bawat galaw ng bawat turbulence ng aeroplano ay kinakabahan talaga ako. Yan siguro ang kapapanood ko ng mga laging na didisgrasya sa airplane. Buti na lang talaga sa awa ng Diyos ay ligtas kami at magagaling ang mga piloto ng Cebu Pacific. Totoo naman talaga, diba guys, yung isang paa nakaiwan na yan sa hukay. Yun ang sabi nila. Pag sumakay ka ng airplane, kasi hindi naman natin alam yung disgrasya. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon, hindi niya kami pinabayaan. At syempre, kumakain pala ako. Gutom na naman ako. Yan talagang ginawa ko talaga sa airplane. Kumain na kami ng kumain. Nagkwento pa nga ang auntie nyo. At syempre, ito na nga, malapit na ang ating ayan, nakikita na namin yung Philippines. Ito na po pala ang Pilipinas. At ayan, naglanding na nga kami dyan. Grabe guys. Takot na takot talaga ako sa landing. Alam niyo lang. Grabe yung feeling kapag nakikita mo yung sa bintana na pababa ka. Diyos ko, para ka na sumakay ng Ferris wheel, hindi mo maintindihan na kinakabahan ka na hindi mo alam. Basta matatry nyo guys pag sumakay ka ng airplane. Ulit. Ulitin mo yung unang. Salamat sa Diyos na nakarating kami dito. Salamat sa Diyos. Ulitin mo. Ready na po kayo sa mainit? Yes, of course. Ready ka na po sa mainit? Yes, I used to. Ako, hindi. Don. At yes, finally guys, ay nakalapag na nga kami. At yung pasasya nyo na hindi ako nag-voice record sa pagsasalitaan ako kasi pinifeel niya na ready na ba daw kami sa mainit. At ayan, nakalapag na nga kami. Ito na immigration. Naantay na lang namin yung maleta namin. At syempre, finally, nakuha na namin yung mga maleta namin. Pagtagal-tagal namin mga inantay. Siguro mga 5 minutes lang naman pag-aantay o mga 6 minutes, mga ganon. Kasi ano yan maraming maleta rin yung mga iba. Kaya talagang, minsan nagkahiwa-hiwalay pa. At syempre, alam mo yung feel mo talaga na andito ka na sa sarili mong bansa. Ayan. Napaka nakakatuwa talaga guys. Ang sarap sa feeling.
kahit hindi mo na maano yung init, pero alam mong excited kang umuwi sa pamilya mo na makasama mo sila. Ganun. Ang happy-happy talaga namin dyan. Lalo na yung asawa ko kasi ilang years din siyang hindi umuwi. Amoy, kakaiba! Amoy Ano sabi mo, Rizel? Amoy kakaiba? Wala po. Hindi, yaman, hindi naman sila mag-judge kasi alam mo na ang Philippines, diba? Lahat naman. Hindi ka, Rizel? No. Pasensya niyo na anak ko kung meron siyang sinabi na amoy kakaiba, pero dahil sa hindi niya na nakasanayan na rin, kaya siguro gano'n na lang yung reaction niya. Kaya sinabi ko naman sa kanya na iyaan mo na ang populasyon dito sa Pilipinas. Kasi meron kaming nadaanan na may patay na daga, guys. Kaya sinabi niya dyan, amoy kakaiba talaga. Alam niyo yung feeling na sa airport kayo, pero talagang may amoy talaga siya, grabe. May amoy panghin, hindi mo maintindihan. As ito nga, kung hindi tayo Pilipinas, ay walang traffic. Oh, yan, may traffic na talaga, guys. Kaya inabangan na talaga namin. Kaya nakarating na kami ng mga gabi dyan. At syempre, dahil nagutom kami, at kumain muna kami sa Jollibee. Ito nga yung first time namin kakain ulit sa Jollibee sa hinabahaba ng 1 year. Ayan, syempre busog kami talaga dyan. Salamat sa Diyos. Haba-haba nga ng aming paghihintay, nainip ng aking anak. Tinan nyo naman ginagawa niya. At syempre, tapos na nga kami kumain dyan. Kaya umalis na kami. Syempre, agad-agad lang din yan. Dahil matagal na nga rin yung namin itong pagantay. Finally nga, at nakauwi na kami. At kita nyo naman, ay nag-gin bilog na kami ng aking kapatid. Syempre, marami nang nangyayari. Marami nang dumating kami. Diretso na nga lang ako sa kapatid ko kasi gawa ng yung bahay nga namin ay natatakot kaming tulugan gawa ng inanay na nga ito dahil nga sobrang gabi na rin kami nakarating kaya dumiretso na kami sa kapatid namin at binisita namin siya kinabukas at abangan nyo yung mga video ko pa guys na i-upload na makikita nyo. First time mga kain ng anak ko ng saluyot dito, pero dati kumakain na talaga siya ng saluyot, pero syempre sa Australia ay walang saluyot dun kaya talagang titingnan natin kung gusto niya pa ng saluyot. Ngayon, makikita nyo dyan, parang dinadasalan niya pa yung saluyot kung kakainin ba niya o hindi. Or ginagawa niya pa ng maraming ichichiburichi. Nga sa video na ang tagal-tagal niya bago subuin. Diyos ko, Maya Marimar. Ganyan po talaga kapag talagang hindi niya nakasanayan ng pagkain na kaya talagang iba na sa kanya. Pero dahil nga sabi namin na subukan niya ulit, ayun, tinikman niya nga. At naubos niya yan, in fairness. Gusto pa rin talaga ng anak ko yung mga gulay-gulay. Wala sa akin, parang nasusuka siya nung una. Pero dahil nga nang tumagal sa abang inunguya niya, ay sarap naman pala. Okay, 1, 2, 3, go. Ay po yung cellphone mo, dapat hindi mo binabagsak. Kung magsalita. Okay, 1, 2, 3, go. Sakit ha, pumutok labi ko. Hindi naman. Hala, umaakit ng aso. Ikaw ang magsalita ro na. Mamapunta ako sa bahay natin. Wala pang doon. Okay, bukas na lang. When you feel scary or when you feel near, Ay, yung aso to. Why you feel what? near or scared, Anak. one, are you a strong woman? Kasi ikaw sa Mr. Rona. Yung aso naman Hindi na kinakausap. magsasalita si Erika. I'm super disappointed because you pitik my mouth. Sorry. Oh, sorry, nag-road. Sige na, magsalita ka na na mag-English. I'm just What is disappointed. what is Super the English disrespect. Rizal? What is the English of this one? Parang pitik lang. Peach. Sakit eh. Parang Sorry na. I think English is just like this. Sige na. Correct. Mag-ano ka na mag-English What is ka. one? wala akong masabi. It's Lasing na ako. Lasing na ako. Pinch Ay, is this one. You can you are pinch one pinch of salt just like that. Flake this one. ano naman to? Sobrang sensitive naman itong babae na to. Hindi, naginom tayo, tapos bawal magsabi ng gano'n. Ang gusto. Hello. Hello, guys. Sige, gusto mo gano'n. Oo, ganon. Okay, 1, 2, 3, go. Minsan na lang. I can't. Ano naman dito mga kamay ko? Matakas na. Anong sasabihin mo? Pero, sige. Hello guys, I'm beautiful. Check it out. Rona is Oh, sige, mag-road naman daw. Gumapusok talaga. What? judge yourself in a beautiful way. In a good way. Actually, I am Rona Gwen Sampilo. I am confidently beautiful with a good heart. Oh, nice. Nice is English. Because beauty is not a physical appearance. We have a good heart. Yeah. Thank you. See that? Ha? Cap! It's a cap! Guys, it's cap! Wala Cap! kang gun. It's cap! It's cap! It's cap! Double cap! The heart is here. Double tap when the earthquake was coming. Oh my god.